Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako ito, si Brian De La Cruz, ang inyo pong kamag-aral para po sa ating asignaturang komunikasyon at panlipunang pagmemerkado para po sa ating kursong masterado ng kaunlarang komunikasyon. At ang napili ko pong bigyan ng aking ebaluasyon ang pangkat B sa ikatlong grupo para sa kanilang pananaliksik na hashtag Bridge the Edu Gap. At hinati ko po ang aking tatlong ebaluasyon sa tatlong hanay. Una, ang deskripsyon, paglalarawan, obserbasyon at tanong. Pangalawa, ang pagsasagawa ng aktibidad gamit ang iba't ibang sangay ng komunikasyon at modernong teknolohiya. Pangatlo, rekomendasyon sa pagkuha ng impormasyon sa unang katanungan. Sa inyong palagay, ito ba ay nakakaengganyo? Ang aking pong sagot, nakakaengganyo itong obserbahan at pagbatayan lalo na ng mga kabataan na nangangailangan ng sapat na edukasyon. Ilan sa maaaring pagsubok nito ay pagpapatibay ng isang magandang presensya sa social media. Mas magiging epektibo ito kung itataas ang tutuon ng madla o ang tinatawag po natin na target audience hanggang sa kolehiyo mula po sa edad na 14 hanggang 26 anyos dahil ito ang sangay na maaaring magbigay pa ng impormasyon sa dapat kunin na pananaliksik ng hashtag Bridge the Edu Gap. Pagdating naman po sa aking rekomendasyon para sa mas epektibong pagkuha ng nakakaenganyong gawain, maaaring magsagawa ng isang focus group discussion mula po ito sa elementarya, high school. Kasama na din po dito ang senior high school maging ang kolehiyo para sa ilang balik impormasyon ng hashtag Bridge the Edu Gap. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, pinagsama-sama ko na po ang aking ilang mga obserbasyon paggamit po ang social media. Pangalawang tanong, na ipakita ba ng maayos ang misyon ng programa para sa usaping edukasyon? Pangalawa, gaano kahalaga ang pagbabasa sa ating panahon ngayon? Pang-apat, paano pahahalagahan ang kasaysayan? Panglima, malinaw ba ang implementasyon nito mula sa social media papunta sa mga ahensya, lokalidad at maging sa labas ng paaralan? Na ipakita ng mahusay ang misyon ng hashtag The Bridge the Edu Gap upang itawid ang kabataan at bata sa usapin ng pagbabasa, alaala ng kasaysayan at maging sa pagpapatibay ng kanilang isip. Ngunit, ang panawagan rito ay maaaring magkaroon po ng buwanang selebrasyon ng kanilang sariling social media kung saan itatampok ang mga naging bayani ng mga sulat, kasaysayan at maging politiko sa bansa. Since po ang inyo pong papel ay kailangan nakatuon dito, maaari po tayong mga gumawa ng mga ilang paskil o mga ilang graphics sa kung saan pagpapakita ng mga selebrasyon ng mga buwan tulad na lamang po ni Francisco Balagtas, na mga nagtanggol po sa usapin ng panitikan. Siyempre po, ang pangalawa naman po natin dito, dahil rin dito itatampok ang pagbabasa, maaari din gumawa ng mga pagsasaling salita upang lubos sa maintindihan ng mga Filipinong kabataan ang kanilang sinasalita at binabasa. Bakit ko po sinabi ito? Dahil po maaari din itong magdagdag sa kanilang gagawin pong mga graphics o gagawin po nilang misyon upang mas maintindihan ng mga bata maliban sa sila ay nagbabasa, natututo pa ng mas malalim dahil po mula sa salitang Filipino, naintindihan ito mula sa salitang Ingles at kung paano gagamitin. Siyempre, pangatlo dito, maaari din pong itampok ang makakasalukuyang organisasyon tulad ng Tanggol Kasaysayan, Binhi o iba pang organisasyon. Bakit mahalaga ang pag-aaral at pagbabasa at pagkatuto ng kasaysayan at maging sa usapin ng pampolitika? Dito po, maaari din po nilang itampok ang mga organisasyon na pumoprotekta, dumidepensa, ang nagbibigay na mas malalim ng nakahulugan. Gaano ba kahalaga ang pagbabasa, ang alaala ng mga kasaysayan at hindi lang po yan, at mga ilang politika na talaga namang nagtanggol sa ating soberanya. Pangatlo rin po, maaari ding diinan pa ang usapin sa politika lalo na sa pagbabasa o pagkilati sa mga namamahala sa bansa. Dahil po dito, ibinigay nila ang kanilang mission, dito po ay kailangan pa ilang diinan o kailangan po nilang ma-penetrate
ang usapin pa ng politika dahil lalo na po ang kanila pong target audience ay mga kabataan. At pangatlo naman po, imbes na gawing word of the week, maaari siyang gawing word of the day dahil ang mga salita ay nagbabago po sa araw-araw. Sa hanay po na ikatlo, ito po ang aking mga rekomendasyon. Number one po, ipakita ito ng maayos. Ngunit maaari pang gumawa ng mga video, larawan, katibayan na ang edukasyon ay maliwanag tulad ng mga dokumentaryo. Maliban po sa mga testimonial po na video, kailangan pong ipakita ng dokumentaryo paano ba natuto, paano nalinang at paano gagawin mula sa ating ahensya. Pangalawa, maliban sa social media, maaaring kalampagin ang mga eskwelahan mismo na may mababang porsyento ng mambabasa. Dito po, maliban po sa paggawa ng isang digitalisasyon sa social media, maaari po tayong kumalampag sa pamamagitan po since papasok na rin po sila sa mga ilang lokalidad, kalampagin na po natin yung mga paaralan na kailangan po ng pagtuon. At pangatlo, pasukin na rin po natin ang mga universidad at mga pamantasan para sa mamatagalang plano. Pang-apat, maaari din gumawa ng mga press conference katuwang ang mga miyembro ng organisasyon para sa buwanang pagpapakita ng resulta sa social media report. Mahalaga po ito dahil ito ay pagpapakita ng isang transparency para po sa mga sumusubaybay na magiging social media po natin. At syempre po, sa ikalawang tugon po natin at sa huling tanong, paano mailalathala ang layunin nito? Masusunod ba ang plano nito? Sa paanong paraan magiging matagumpay ang plano mula sa isang digitalisasyong pang-implementasyon? Ang sagot po nito ay maaaring gamitin pa ang iba't ibang social media at ipakita ang mahusay na plano mula sa hashtag the Bridge EduCap. Pangatlo po, maliban po sa mahabang pagpaplano ng mahalin ang pagbabasa at pagkatuto, dapat madiin din po ang kakulangan sa implementasyon sa pag-aaral po natin. Kailangan po nito since ito po ay pagtalakay po sa usapin ng pagbabasa, pag-iisip. Kailangan po gumawa sila ng plano paano ba sila makakapunta sa Department of Education na mayroong kakulangan sa mga materyales sa pag-aaral sa pamamagitan ng social media. Pangatlo, alamin ang mga batas o polisiyang maaaring magpataas pa ng kaalaman sa mga bata tulad na lang ng House Bill 223, House Bill 11213 at syempre po ang mga magsasang-ayon dito ay kailangan po nating malaman yung mga mambabatas o kasaysayan sa kanilang pagkakakilanlan. Ito po ang mga batas o mga ilang panukala na mas magpapataas pa ng kanilang social media marketing. At syempre po, sa huli naman po, dito mas magiging makapuso tayo. Para sa matagalang plano, pwede rin po nating tapikin ang mga kababayan po natin sa alternative learning system upang mas makuha po tayo ng kailang kaalaman patungkol sa usapin ng pag-aaral, pagbabasa at politika. Pangalawa naman po, syempre huwag po nating kalimutan ang una nating naging rekomendasyon, ibaba pa rin po natin yan. Sa ilan po, elementarya, sekundarya, senior high school, at syempre kolehiyo. Ito po ay magiging matibay dahil bakit po? Ang ating pong ang pinagtutuunan po dito ay usaping edukasyon. Ang apat po nito, elementarya, sekundarya, senior high school, junior high school man po o kolehiyo, sila po ang magpapatunay na may malaking kakulangan sa edukasyon. Muli po para po sa pangkat B, at syempre sa ikatlong grupo sa hashtag Bridge the EduGap. Maraming salamat po sa pagpapatibay ng inyong proyekto. Muli po, kayo po ay aking binabati sa pagtatapos po ng ating semestre. Muli po, ako si Brian De La Cruz.